Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Alam niyo po dito, napahanga po ni Senator Robin Padilla ito si Banat Bay. Bakit niya napahanga si Banat Bay? Kasi po, alam naman po natin na si Senator Robin Padilla po, yung chairman po ng Constitution po, ng Constitutional Amendment. Siya po yung pinaka-chairman dyan, siya yung nangunguna. So, ngayon, nangyari po kasi dahil nga sa nangyaring naharang po yung plano ng Speaker of the House na sila yung magbabalangkas lang. Kumbaga, itsapwera na yung Senado. Eh ngayon, joint session na yung mangyayari. So, dito, medyo maiit sa puwera si Senator Robin Padilla. Pero ito, bago po natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, paki-subscribe naman po. Paki-pindot yung subscribe button at the same time, paki-like na rin po yung video. Wala naman pong bayad dyan. Konting lambing lang po. So ito, papakita po rito ni Banat Bay kung paano siya napahanga rito ni Senator Robin Padilla. So panoorin po natin. Magandang balita para sa bayan ang pagbubukas ng diskusyon ng Chacha. Makatutulong anya ito sa ating ekonomiya. Yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang paunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Alam mo, ang ganda ng ang ganda ng, yan ang tunay na na kahanga-hanga kay Senator Robin Padilla. Pakita lang natin yan, ha. Alam mo, yung, kasi para walang sa kaalaman ng iba na hindi ho naging, nakapanood kahapon, ang pinahahawak ni Senate President Zubiri ay si Angara. Even if ang head ng komite dyan sa constitutional reform ay si Padilla. Okay? So, maraming nagtatanong kung ma-offend ba si Padilla. Parang sabi kasi ng iba, minamaliit si Padilla, porket hindi abogado, porket artista, minamaliit siya, parang sinampal siya ni Zubiri. Di ba? Parang ganun ang dating eh. Yun ang itsura. Okay? And yet, ang maganda yung response ni Senator Robin dito. Kasi yung response ni Senator Robin dito, instead na magalit, instead na, hindi pwede yan, ako yung dyan eh. Ako nga yung matagal nang gustong meron yan eh. Ako yung dapat. Dito, tama yung punto ni Banat Bay rito. Na, syempre, kung ibang tao nga naman yung malagay sa ganyang pwesto, na parang ikaw yung nagtanim, tapos iba yung aani, medyo sasama yung loob mo, na feeling mo na parang, teka lang, ako trumabaho niyan eh, bakit ibibigay mo sa iba yung pamamalakad niyan? Pero, siyempre, tama naman kasi yung naging galaw ni Senate President Zubiri na siyempre, konstitusyon yung pabaguhin dyan. So, para sa batas, mas maganda kung kung abogado yung hahawak. Pero sana isama pa rin si Senator Robin Padilla dun sa committee na yun. Para at least yung ideya niya na nasimulan na, baka pwedeng maisingit or mapag-aralan palalo, baka pwedeng isama. Kasi maraming magandang bagay dito na gustong ipasok ni Robin Padilla na makakatulong talaga sa Pilipinas para para umangat tayo. 'Di ba? Kasi sa kanya nagsimula naman yung yung kanyang plataporma na 'yan. So, much better sana, mas maganda kung may isama rin. Although kahit hindi na siya yung maging head ng chairmanship ng constitutional reform, sana may isama man lang siya para yung ideya ba niya may dagdag doon. Kasi siyempre, iba pa rin naman talaga pag abogado, mas mabubusisi. Kaya ngayon, magandang move din yung ginawa na yun ni Senate President Zubiri. Pero maganda rin naman yung naging response ni Senator Robin Padilla dito dahil natuwa pa siya. Kasi nga, at paano, gumalaw na. Tandaan po ninyo, si Pangulong Marcos, hindi daw niya priority yung pagbabago ng konstitusyon. Medyo nawalan na nga ng pag-asa ron si Senator Robin Padilla na although kahit sinabi na ni Pangulong Marcos yun, siya pa rin, pinupustro pa rin niya yan. So since ganito na ngayon nangyari na binigyan na ng halaga,
natuwa na rin, imbis na medyo makaramdam siya ng galit o ng sama ng loob, natuwa siya. Kasi nga, at least, na gumalaw na yung gusto niyang mangyari. Although kahit di na siya yung humawak, malaking pasasalamat pa rin niya na napansin na yung kanyang ipinaglalaban. Diyan ako na, dapat it's my time. Siyempre, alam mo yung mga taong yung feeling nila umiikot ang mundo sa kanila? Ganun na ugali. Hindi pwede yan. Ako nagsimula niyan. Credit grabber kayo. Hindi siya ganun. Di ba? Hindi siya ganun. At ang maganda, natuwa pa siya. Okay lang. Ang importante, masimulan. Ang importante talaga is magkaroon ng pagbabago sa especially sa economic reform, di ba? Okay lang kahit sino mamuno. Kahit ako pa dapat ang mamuno diyan dahil ako ang head ng committee. Okay lang kung ibigay sa iba. Importante yung yung pagbabago. It's not the person. Sino bang isipin niyo to ha. Isipin niyo na maigi to. Eto si Padilla ang kumandidato bilang senador na ang talagang kanyang panawagan simulat sa pool ay ang pagbabago ng konstitusyon. Alam niyo ho ba na that's a suicide? Suicide po yun. Yung pupunta ka sa tao at ang sasabihin mo, gusto ko ng pagbabago ng konstitusyon, kaya ako tumatakbong senador. Kasi hindi yan ang gusto. Totoo naman Kasi hindi talaga yun yung gusto ng taong bayan na marinig. Sanay yung mga Pilipino na ang magiging sinisigaw lagi sa mga campaign rally. Ibubuhos ko ang aking kakayanan para ipagtanggol, iangat ang buhay ng mga mahihirap. Mga ganun, di ba? Yung mga pangakong mga pangakong wala namang katuturan na magiging 1:1 na yung magiging dollar natin, yung bigas magiging 20 pesos na lang. So, yun yung mga talagang literal na gusto naririnig ng mga Pilipino. Pero yung sasabihin mo na babaguhin ko, gusto kong mabago yung konstitusyon natin, medyo bago yan sa mga Pilipino na talagang tingin parang nonsense na kanila yung ganyan. Pero kasi hindi nila nare-realize na ang problema talaga ng ating bansa is yung konstitusyon mismo natin. Kaya nga, suicide nga, sabi nga ni Banat, by suicide kung yun yung magiging plataforma mo dahil hindi yan pinapansin ng mga mahihirap Ang mas gusto nilang marinig yung tutulungan yung mga mahihirap. Yun, ibabangon yung kanilang pamumuhay. Ganun yung gusto marinig. Gusto marinig ng tao? Ang gusto marinig ng tao, pag ako naging senador, dadami ang asawa nyo. Ay, mali, asawa nyo. Dadami ang inyong trabaho. Magkakaroon kayo ng tagdag na sahod. Yan ang gusto marinig ng taong bayan. Hindi gusto marinig ng taong bayan na pag ako naging senador, papalitan ko ang konstitusyon. Hindi. Pero yun ang kinagandahan sa kanya. Nanalo siya, nag-number 1 siya, yun ang kanyang battle cry. At nung naupo siya, yun pa rin ang battle cry niya. Sa katunayan, sabi nga niya, pag nabago na ang konstitusyon, bababa na ako, tapos na ang trabaho ko. Nakakatuwa di ba? Tapos inaapi to ng mga quote-unquote tali-talinuhang mga tao. Yan yung sinasabi ko, di ba, sa mga gustong baguhin yung konstitusyon. Very vocal sila dyan. Sinasabi nila kung ano yung plano nila, kung ano yung objective nila. Hindi yung basta babaguhin lang yung konstitusyon. Kagaya nga ni Pangulong Duterte, willing din siyang mag-step down na kapag naumpisahan na yung pagbabago ng saligang batas. Si Robin Padilla, ganun din yung kanyang statement. So medyo talagang very sila doon, talagang very vocal sila na talagang aalis na sila. Kung bagay lang yung trabaho gusto nilang mangyari, mabago lang yung konstitusyon at sila mag-i-step down. Unlike ngayon, ang gusto lang nilang mangyari baguhin yung konstitusyon, pero hindi nila sinasabi ano ba yung mga pagbabagong gagawin. Kasi nga iniiwasan nila dyan yung term extension.
yung mananatili pa rin sa pwesto itong mga politiko natin na hindi karapat-dapat, yung mga sobrang greedy na. Yan yung gusto nilang mangyari, yung term extension. Pero sila Robin Padilla, si Pangulong Duterte, ayaw nila. Ang gusto lang nila, baguhin yung konstitusyon, start from the zero. Magkaroon ng eleksyon uli, kung sino-sino mga dapat iupo uli sa bagong konstitusyon natin. Tapos ngayon, this is another test of character. Ika nga. Bakit? Hindi sa kanya binigay. Ano? Siya ang naglaban mula nung kampanya. Binati ko siya at lahat. Naupo na siyang bilang senador. Pinagtatawanan siya kasi gusto niya Tagalog. Ayaw nung iba. Hindi yung mga ibang senador. Yung ibang mga tao kasi daw hindi masyadong, hindi daw ito parang profesional ang dating. Tapos eto na, may papasa na, masisimula na ang pagbabago ng konstitusyon. Tapos hindi siya ang makikinabang. Hindi siya ang aangat. Iba? And yet, sige lang, okay lang. Importante mabago. Alam mo, iba yung karakter nitong mama na to, nakakagulat eh. Sa totoo lang ha. Totoo yun. Diba? Bibihira yung ganyan na, kung sa iba nga, sabi ko nga kanina, kung sa iba lang yan, nagwarla na yan. Na feeling niya na sila diyan, binabastos na sila dahil siya nga naman yung talagang nakipaglaban ng todo diyan tapos sa iba ibibigay. Pero dahil nga sa karakter ni Senator Robin Padilla na ang intensyon talaga niya gumanda yung buhay ng ating mga kababayan, ng ating bansa, willing siya na ibigay yung chairmanship sa ibang tao, sa ibang senador para lang masimulan. So, abangan pa po natin sa mga susunod na kabanata nitong People's Initiative kung ano talaga magiging mga kahihinatnan pa nito. Pero sana magtuloy-tuloy na yung gusto mangyari ni Senator Robin Padilla. So, maraming salamat po.